Mabuhay! Ako si Alan at ngayon ikakwento ko sa iyo ang paksang Biyaheng Bicol. Tara, magpasyal kita. Touchdown Bicol! Sabi ni Felipe habang hawak ang kanyang kamera. Mapapansin ang galak sa mukha ni Felipe matapos siyang biyahe ng halos 11 oras mula sa Maynila. Namangha si Felipe sa kanyang nakitang tanawin. Napahapyawan niyang nakita ang Mayon Volcano habang bumabiyahe sa kanyang tutuluyan. Baka sa kanyang mata ang pagkamangha at pagkasabik na puntahan ng ibang lugar dito sa Bicol. Siya'y pupunta sa kanyang naupahang Airbnb sa Your Brother's House Tribal Village sa Pao, Legazpi City, Albay. Kakarating lang namin sa aming Airbnb at sobrang ganda ng lugar. Sobrang lapit lang namin sa Mount Mayon at abot na mo itong makikita paglabas mo ng Airbnb, sabi ni Felipe habang nag-video para sa kanyang vlog. Nagpahinga lang si Felipe ng panandalian dahil sa mahabang biyahe. Pagkatapos, nagbihis na siya dahil siya ay lalabas at maggagayak upang kumuha ng larawan at kumain. Habang nasa daan, nakahanap si Felipe ng perpektong lugar para tumambay. Inilatag niya ang kanyang camping chair at relax niyang tinitingnan ang marikiyit na tanawan at ramdam niya sa kanyang balat ang ihip ng sariwang hangin. Lalong-lalong napasarap ang kanyang pananatili dahil saktong may dumaang nagtitinda ng balot. "Kuya, pabili nga po ako ng 2 balot at isang chicharon," sabi ni Felipe sa tindero. Nanatili pa ng ilang minuto si Felipe upang bigyang halaga ang gandang taglay ng Mount Mayon. Habang pinagmamasdan niya ang tanawing nasa harap niya, siya ay nagsusulat sa kanyang tala-arawan tungkol sa mga bagay o ideyang kanyang naiisip sa mga oras na iyon. Nang matapos siyang mabigyang refleksyon ang danas niya sa papuntang Bicol, napagdesisyonan niya ng lumikpit at ikanyang mga gamit upang maghanap ng masasarap na pagkain. Pinuntahan ni Felipe ang isang kainan sa Legazpi. Pagkatapos niyang maiparada ang kanyang kotse, agad siyang pumasok sa restaurant para makapag-order. "Ate, pa-order po ako. Isa nga pong nilagang baka, inihaw na pusit at Bicol Express," tugon ni Felipe sa waiter. Habang hinihintay ang kanyang pagkain, inilabas ulit ni Felipe ang kanyang kamera para ipagpatuloy ang kanyang pag-vlog. "Magandang gabi! Narito nga ako sa isang restaurant sa Legazpi upang tikman ang kanilang sikat na mga putahe," sabi ni Felipe. Hindi rin nagtagal ay dumating na ang pagkain ni Felipe. Sir, narito na po ang inyong order. Enjoy your meal po," sabi ng waiter. "Salamat po," sabi tugot ni Felipe. Binuksan muli ni Felipe ang kanyang kamera. "Ayan! Narito na sa hapagkainan ang mga ulam at ako'y natatakam na dahil amoy pa lang ay masarap na," tugon nito. "Tikman at bigyan natin ng totoong pagtataya ang mga nakahaing pagkain sa aking harapan," tugon ni Felipe. Baka sa kanyang ekspresyon ang sarap at linamnam ng kanyang mga nakahaing pagkain. Pagkatapos niyang maubos ang mga ito, inilatag niya ang kanyang opinyon tungkol sa mga pagkain. Una, kakaiba at masarap ang kanilang nilagang baka at napakaraming gulay. Ikalawa, malambot ang pusit at may katamtamang sipa ng anghang. Ikatlo, ang sikat na Bicol Express. Masarap at creamy ang lasa nito, tulad din sa kanilang nilagang baka at inihaw na pusit. Mayroon din sipa ng anghang. Sa pangkalahatan, masarap, malinamnam at nakakabusog ang ulam nila dito. Isa ito sa mga restaurant na may papayo kong dayuhin ninyo, sabi ni Felipe at sabay hinto sa pag-vlog. Pagkatapos ng kumain ni Felipe, nagpasalamat siya sa staff ng restaurant sa inihain sa kanyang mga pagkain. Pagkatapos ay umuwi na siya sa kanyang Airbnb upang Pagkatapos ni Felipe magpahinga, siya ay naligo sa pool ng kanyang tinutuluyang Airbnb. Nakakapaniwarian sa katawan ng lamig ng tubig. Pagkatapos maligo, ay natulog na siya. Kinabukasan, tumambad kay Felipe ang napakagandang tanawin ng Mount Mayon.
Dagdag pa rito ang tahimik na paligid at preskong simoy ng hangin. Sinabayan pa ito ni Felipe sa pag-inom ng mainit na kape. Naghanda na si Felipe dahil pupuntahan niya naman ngayong araw ang Cagsawa Ruins. Mas maganda raw kasing maaga pumunta roon dahil mas makikita raw ang Mount Mayon ng maganda at konti lang ang tao. Bawat minuto ay mahalaga para kay Felipe dahil 3 araw lamang siya rito sa Bicol. Habang siya ay nasa biyahe, siya ay nakikinig sa kanyang paboritong musika. Pagkatapos niyang bimahe, nakapunta na siya sa Cagsawa Ruins. Maswerte siya dahil nakita niya ng buo ang Mount Mayon. Agad kinuha ni Felipe ang kanyang kamera upang kumuha ng larawan at video para sa mayroon siyang alaala sa kanyang pananatili sa Bicol. Alam ba ninyo na mayroong kasabihan na kapag kitang-kita mo ang Mount Mayon, ibig sabihin daw nito ay bukal ang iyong puso at malinis ang iyong konsensya? Pagkatapos makakuha ng larawan at video ni Felipe, agad naman itong umuwi para kumain ng kanyang agahan. Pagdating niya sa Airbnb ay nag-order siya ng tosilog. Pagkatapos ay natulog lang ulit ito dahil sa maaga niyang alis kanina. Nang siya'y makapagpahinga na, umalis ulit si Felipe upang maghanap ng pasalubong na kanyang iuuwi sa Maynila. Kanina, habang nasa biyahe si Felipe, ay nakitang tindahan ito at liyan niya naman itong binalikan. Nagtingin-tingin sa loob ng tindahan si Felipe at nagtanong ng mga presyo. "Nay, magkano po ang abaka wallet ninyo?" 70 pesos lang ito, iyo," tugon ng matanda. At dahil nga mura ang tindahan ni nanay, bumili na rin si Felipe ng pili tart, pansit bato, abaka wallets at keychains. Pagkatapos niyang makapamili, ay bumalik ulit si Felipe sa Cagsawa Ruins upang namnamin ang ganda nito dahil huling araw niya na ito sa Bicol. Para gawing espesyal ang pagpapahalaga niya sa ganda ng Mount Mayon, humiram siya ng binoculars upang malapitan niyang makita ang Mayon kahit siya ay nasa malayo. Habang tinitingnan niya ito, ay rinig niya ang huni ng mga ibon. Ramdam niya ang sinag ng banag sa kanyang balat at ang ihip ng hangin. Pagkatapos makapagniling ni Felipe sa Cagsawa Ruins, ay bimahe na siya para mag-road trip. Dahil nga huling araw na niya ito, gusto niyang tingnan kahit panandalian ang ibang lugar dito. Habang nasa biyahe, maraming realisasyon ang pumasok sa kanyang kaisipan. Pahinto-hinto lamang si Felipe sa kanyang road trip para kumuha ng larawan at video. Iniikot niya ang lugar upang maghanap ng mga tindahan maaari niyang pagbilihan ng pasalubong na kanyang iuuwi. Isa sa mga lugar na binisita niya ay ang Highlands Park. Kitang-kita ang galak at pagkamangha sa mukha ni Felipe nang siya'y makapasok. Hindi pa rin niya nagsasawa sa ganda ng Mount Mayon. Dagdag pa ang buhay at mailaw na paligid, mayroong video at abot tanaw ang syudad mula sa taas ng Highlands Park. Tumambay lang si Felipe rito ng ilang oras upang makapagpahinga. Pagkatapos magpahinga ay bumalik na si Felipe sa Airbnb para maglipit at mag-ayos ng kanyang mga gamit dahil uuwi na siya sa mamayang alas 12 ng gabi. Nagligpit at naligo ulit si Felipe para ihanda ang kanyang sarili sa mahabang biyahe mamaya. Bago umalis sa Airbnb ay nagpasalamat si Felipe sa staff ng kanyang pinagtutuluyan. Isa ito sa mga napamangha akong travel vlog ko. Hindi ko nagpagsisisi sa mahabang biyahe dahil sulit na sulit ang pananatili ko rito sa Bicol kahit 3 araw lamang ako rito. Magkita tayo sa susunod na destinasyon. Paalam! Sabi ni Felipe nang siya ay pauwi na. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating mga gawain. Unang-una ay ang bokabularyo. May mga salitang nakakapanibago o malalim ang kahulugan batay sa binasang kwento. Dito, ang gagawin natin ay hahanapin natin ang kasing kahulugan na salita mula sa hiningin nito. Gagawin natin sanggunian ang bilang ng talata na nakapanood sa panaklo. Halimbawa, sa bilang 1 hanggang 2, ang salita ay nahapyawan o napahapyawan. Maaari nating mahanap ang salitang ito sa talata 2. Sa bilang 3 hanggang 4 ay salitang abot tanaw na maaari nating balikan ang salita sa talata 4. Sa bilang 5 hanggang 6
ay ang salitang tala-arawan na maaari natin balikan sa talata 8. At para naman sa bilang 7 hanggang 8, bukal na puso ang ating salita at maaari itong mahanap sa talata 25. At para naman sa bilang 9 hanggang 10, makapagmili ang ating salita at maaari itong mahanap sa talata 33. Para naman sa ating pagpapalalim ng pag-unawa, meron tayong tanong dito na kailangan ninyong sagutan tungkol sa ating binasang kwento kanina. Halimbawa, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Carlo ba? Si Danilo? Si Felipe? O si Joseph? O ilang araw na nirahan ang pangunahing tauhan sa Bicol? 2 ba? 3 araw? 5 araw? O 7 araw? O kaya, anong dahilan bakit pumuntang Bicol ang pangunahing tauhan sa kwento? Gusto niya bang manirahan doon? Isa siyang travel vlogger? Wala siyang magawa sa buhay niya? O hinahanap niya ang kanyang ina? Sa yung 4 na tanong, anong nangyari nang may makita si Felipe na perpektong lugar na pagtatambayan? Nilagpasan niya lamang ba ito? Kumuha lang ba siya ng larawan? Huminto siya at nagnilay? O tinawag niya ang kanyang mga tropa upang nasabayan siyang tumambay? Ganon din sa sunod na bilang. Paano naiiba ang pagkain Bicol sa pagkain ng ibang lugar sa Pilipinas? Ito ba ay may konting sipa ng anghang ang mga pagkain sa Bicol? Hindi ba masarap ang mga pagkain Bicol? Masyado bang konti ang serving ng pagkain sa Bicol? O may inihalong kakaibang pampalasa na nagpapasarap sa pagkain? Sunod sa 16, sa tingin mo, bakit nagpapasalamat si Felipe sa mga staff o taong kanyang nasasalamuha? Ginagawa niya ba bang ito para sa vlog o pangka-cloud chasing niya lang? Pagpapakita ba ito ng respeto at paggalang sa serbisyong kanyang pagnatanggap? Gusto niyang makakuha ng discount dahil ginagawa niya ito? O siya ay palakaibigan lamang at masayang tao? Sumasang-ayon ka ba sa mga naging aksyon ni Felipe na namagpasalamat sa mga staff na hindi niya naman kakilala? Kung oo, dahil isa itong katangian ng mga Pilipino ang pagiging hospitable? Oo, dahil nasanay na tayo magpasalamat kahit kay Nino? O hindi naman dahil hindi naman natin sila kakilala? O hindi dahil wala naman tayong pakialam sa kanila? Sunod, sa tingin mo, bakit mahalagang magnilay-nilay kahit sa konting oras ang isang tao? Ginagawa na ba natin ang pagninilay para makapag-relax? O para maiwasan ng stress? O kaya makapag-isip ng maayos at makagawa ng reflection sa buhay? O di naman kaya ay lahat ng nabanggit? Para sa iyo, ano pa kaya ang maaaring alternatibong pamagat sa kwento? Pwede kaya ang gamitin ang magagayong lugar sa Bicol? O pwede naman ang Bicol o ragong pagkain, tanawin at kultura? O ang ikatlong option na 1, 2, 3, hey guys, punta na sa Bicol? O ang pagbisita ko sa Bicol? Para sa huling tanong, ano kaya ang isa pang magandang kahihinatnan ng kwento? O ano kaya ang pwede alternatibong katapusan ng kwento? Hindi na ba muling babalik si Felipe sa Bicol? May nakalimutan bang gamit si Felipe sa Airbnb at binili kanya ito? O nag-apply si Felipe bilang isang staff sa kanyang pinagtutuluyang Airbnb? O bumalik si Felipe sa Bicol para bisitahin pa ang ibang lugar at tikman pa ang ibang pangutahing Bicol? Sunod ay ang palatinikan. Meron tayong mga salita o mga letra sa loob ng kahon at meron ditong mga salita na hahanapin ninyo sa loob ng kahon. Pwede itong balikan ang ating kwentong kanina dahil naroon lamang ang mga sagot. Halimbawa, katumbas nito ang salitang diary o journal. Nasabi natin kanina na tala-arawan ang katumbas nito sa Filipino. At hahanapin ninyo sa loob ng box o ng kahon ang salitang tala-arawan at bibilugan ninyo ito. Para naman sa ating huling gawain, ito ay pinamagatang Saan Tayo? Ikaw ay isang travel vlogger na nililibot ang Pilipinas upang makita ang magagandang kultura, tradisyon, pagkain at lugar. Saang sulok ng Pilipinas ang gusto mong mapuntahan at i-feature sa iyong vlogging channel? Bakit ito ang lugar na iyong napili? At maaari mong ilagay ang iyong sagot sa ating sagotang papel sa pinakahulihang bahagi o pahina ng ating ito. Narito makikita ninyo ang pangalan, ang iyong paaralan at edad.
maaari niyong isulat ang inyong mga sagot dito sa bokabularyo, sa palatinigan, sa pagpapalalim ng pag-unawa, at yung sagot ninyo doon sa saan tayo. At iyan ang laman ng reading booklet na pinamagatang Biyaheng Bicol, Tara Magpasyal Kita.